Mga mahal kong taga-subaybay, natuklasan sa Radyo 30 ay daming pinalibing nakakaawa. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Nako, eto, sa Radyo 30 ay nakakaawa ang kanyang mga paglibing at pinalibing, napakarami pala at natuklasan. Sa Radyo 30 nagrereklamo na dahil wala na daw siyang pera. Mga kaibigan, ano ito? Wala na bang perang makulimbat? Kaya siya ay nagrereklamo na? Maliwanag po dito mga kaibigan, hindi po ito fake news. Sa ibabagi ko po sa inyo ay talagang matinding pagreklamo ni sa Radyo 30 dahil wala na siyang pera at nakakaawa ang kanyang mga pinalilibing at pinalibing na mga kaibigan. Nako po, ay ito na naman, ito ang tinatawag na hanap patay, hanap buhay. Mga kaibigan, huwag po kayong alis sapagkat ibabagi ko po sa inyo. Nako ho, ay matindi ang matutuklasan natin dito dahil ang patay pala ay pwedeng maging hanap buhay at pwedeng pagkapirahan. Mga kaibigan, any reaction bago tayo magpatuloy? Naniniwala po ba kayo na wala ng pera itong si sa Radyo 30 dahil nagrereklamo siya, wala siyang pera? Mga kaibigan, diyan po sa comment section, ano man ang inyong salubin ay pwede ho kayong magbigay ng anumang public opinion. Eto, wag na nating patagalin. Shout out po sa lahat. Kumusta po kayo? At matindi ho ito. Nag-announce kami ng medical, nag-announce ang Office of the Vice President na wala kaming medical and burial assistance ngayong taon na ito dahil binura ito, line item kasi ito sa budget namin at nung ginagawa ang... Yan mga kaibigan, maliwanag ko na nagrereklamo itong si sa Radyo 30 dahil tungkol dito sa assistant ng burial dahil hindi na ho binigyan ng budget. Mga mahal kong taga-subaybay, ito pala ay nakakaawa ang mga dapat ipalibing dahil hindi mailibing kung ganon. Mga kaibigan, itong burial na sinasabi niya ay libre living. Kaya kung makugunitahan nyo po mga kaibigan, pag nagpupus ito ng mga picture ay nadun ho sa mga patay, nakikipaglamay. Yung ba ay buhat sa kanyang kalooban, kaya nakikipaglamay? O ginagamit niya lang ba ang patay para lang may maipakita siya na katibayan na siya ay nagbibigay ng servisyon living na libre kahit hindi? Alam mo, ang sabi niya ay buong Pilipinas ang kanyang siniserbisyuhan sa pamamagitan ng libreng living. Ay gusto ko munang alamin, isang survey lang ho. Dahil siya na nagsabi na buong Pilipinas ang binibigyan niya ng living, libreng living, libreng burial. Kung taga saan man kayo, lupalo po ng Pilipinas, pwede ho bang malaman, isang survey lang ho ito, kung kayo ay nabigyan, kaanak nyo, kaibigan, kung sinong alam nyo na nabigyan ng libreng living nitong si sa Radyo 30. Baka nabigyan ho kayo. Pakicomment lang ho diyan sa comment section. At yan ay atin pong babasahin isa-isa at i-spread po natin para maging fair naman po tayo. Mahirap po ang sinasabi natin lagi na nagbubuhat tayo ng ating sariling bangko. Katulad niya, pinapangalandakan ni sa Radyo 30 na mayroon daw siya libreng living. Nasaan yun sa libreng living niya? Noon pa man, ginagawa niya. At mas mabuti po ay tulungan niyo ako kung kayo ay nalibigyan
na serbisyuhan ng libreng libing ni Sara Duterte, mga kamag-anak nyo, kaibigan, pwede nyo pong ipaalam diyan ho sa comment section. Ito pa. Budget, binura ito. Kaya hindi kami makakabigay ng medical and burial assistance sa ating mga kababayan. Pero yung mga ibang projects namin ay tutuloy-tuloy yan. In fact, meron kaming 3-day planning conference for the Office of the Vice President ngayong linggo na darating. Okay, ang Office of the Vice President... Talagang matindi itong si Sara Duterte. Ang daming nagbibigay yun ng kanilang public opinion ng ampatay ay ginagawang hanap buhay ni Sara Duterte ginagamit. Maya-maya ho ay bibigyan natin ng kaunting komentaryo yan. Pagkatapos nito, patapusin lang po natin ito pang ibang sinasabi ni Sara Duterte. Vice President satellite offices, patuloy sila sa aming mga proyekto sa Office of the Vice President. Meron sa kanila ang mga lumipat ng opisina dahil meron kaming budget cap sa lease allowed para sa isang lugar. Yung mga iba na hindi pasok sa limit namin sa pagbayad ng upa ay lumipat ng mga offices. Ay patuloy pa rin, mga kaibigan, ang pang-budol nito. Kung magugunita nyo po, mga mahal kong taga-subaybay, taon 2024, sinasabi at pinagyayabang ni Sara Duterte na kahit wala silang ibigay na budget ang ating gobyerno nitong burial, libre libing, sabi niya, kuno, libre libing, ay patuloy silang magsiserbisyo sa publiko. Bakit ka ngayon magreklamo, Sara Duterte? Akala ko ba kahit walang binigay na budget ang ating gobyerno ay patuloy kayong magsiserbisyo? Bakit magreklamo ko ngayon na hindi na magagampanan ang libre libing? Nako. Ay Diyos ko po, sabi ko sa inyo mahal ni Sara Duterte ang pera ng taong bayan, pera ng Republika ng Pilipinas. Hindi niya mahal ang bansang Pilipinas. Ang mahal nito ay ang bansang China. Mga kaibigan, sa puntong ito ay deserve naman niya na hindi talaga bigyan ng budget, dahil muli kong ipapaalaala, mga mahal kung taga-subaybay, dito na lang sa 125 million confidential funds na hindi niya maipaliwanag. Ginastos niya namin, nagastos ng 11 days. Batang matindi ho, hindi alam kung saan ginastos, hindi maipaliwanag. Datapuat, napakarami pang iba na dapat ipaliwanag niya. Subalit kapag tinatanong, Sara Duterte, saan mo ginamit ang milyones, bilyones na pera ng taong bayan? Nagagalito ito, nagwawala. Mga mahal kong taga-subaybay, may talaga nagwawala siya di ba? Ayaw matanong. Ganyan ba? Ang isang matinong vice presidente na hindi naman niyang pera at karapatan ng taong bayan na ongkatin. Dahil yan okay lang nabigyan ito ng budget. Ba't kung ang budget ay gagamitin sa kapakanan ng taong bayan, ba't hindi Hindi nga maipaliwanag kung saan ginagamit. Tapos ngayon, gagamitin itong patay. Kaya't nagrereklamo siya na hindi na maipalilibing ang kanyang binibigyan ng libreng libing dahil wala na po siyang pera. Naku po mga kaibigan, kaya't ang maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, natuklasan Sara Duterte ay daming pinalibing nakakaawa dahil wala na daw pong pera na gagamitin muli sa pagpapalibing ng libre. Libre ba ito? Baka mamaya paano natin ito malalaman na mayroon talagang pinalibing siya? Baka ito ay gumaya na naman sa Miracles Piatos? Alam niyo yung Miracles Piatos? Kaya't mga kaibigan, ay hindi po natin masisisi ang sino man na nagbibigay ng public opinion na itong patay ay ginagawang hanap buhay ni Sara Duterte di umano upang makakulimbat
mga kaibigan, ay sasabihin 20 piraso ang pinalibing, yung pala ay 1 piraso. Yan ay pawang mga binibigay na public opinion ng ating mga mahal na taga-subaybay na pinagmumulan ng isang korupsyon. Dito nagmumula kung paano makakuha siya at makakulimbat, mga kaibigan. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagreklamo na wala na daw siyang pera. Nagpapaawa, mga kaibigan, at nakakaawa ang natuklasan na pinalibing ni Sara Duterte dahil yung iba ay hindi na maililibing ng libre. Wala na raw siyang pera di ba? Diyos ko po, Rode. Okay na reaction po. Isang like ko sa video na ito. Mga mahal kong taga-subaybay, diyan po sa comment section, inanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palapakan.